Okay, mapagpalang araw po, nandito tayo sa loob ng tahanan ni Kuya Romy. Ang layunin upang tayo ay magdala ng Ebanghelyo o Bible study o Bible sharing, sapagkat ang Ebanghelyo ay napakahalaga lalo na sa ating panahon. At ang ginagawa natin ngayon ay bumabasa tayo ng Biblia, sapagkat ang Biblia po ang authorized na magturo sa atin kung ano ang dapat natin gawin sa buhay habang tayo nabubuhay dito sa lupa, hanggang bago dumating yung mamatay ang tao, sapagkat ang buhay natin ay mahalaga sa Diyos. Kaya pinapangalagahan tayo ng Diyos, kaya nga tinuturuan tayo ng Diyos. Ang Biblia po ay nagtuturo, nagsasayos ng ating pananampalataya upang ang ating buhay dito sa ibabaw ng mundo ay maging karapat-dapat sa kanyang paningin. Kailangan maging karapat-dapat sa kanyang paningin. Pero ano man ang gawin natin, Diyos pa rin po ang uusga sa atin pagdating ng araw, sapagkat siya lamang po ang nararapat na umusga, kasi lahat ng ginawa natin, patago man, hindi patago, lahat yan ay alam ng Diyos. Sabi nga ng Biblia, maging ang bilang ng buhok mo ay bilang ng Diyos, ay alam niya. Kaya yan pa lang ay pinapakita na kung gaano katalino ang Diyos. Amen. Kaya bago tayo papalaot, tayo muna ay dadasal, hingin natin ang tulong ng Diyos upang siya pumatnubay po sa atin, sapagkat sa buhay natin ito, wala pong ibang pwede tumulong sa atin kundi ang Diyos, upang magbukas ng puso at isip natin at magbago ng ating mga pananampalataya. Salamat po, Panginoon Diyos. Samahan mo kami sa pagkakataon na ito sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Once again, meron tayong Biblia rito. Manipis lang, New Testament lang po ito. Ito ay galing po sa Gideon International. Ayan o, kung mapapasin ninyo. Itong grupo ng Gideon International, mga Kristiyano po sa ibang bansa, mayayaman, sila po ay naglagak ng alaga at nagpagawa ng iba't ibang klaseng Biblia. Dahil Pilipino tayo, Tagalog. Pero dahil Pilipino, marunong ang English, nagbibigay din po sila ng English translation. Hindi lang po sa Tagalog, maging sa English. Kung i-check ka naman, i-check. Pero sa i-check, wala, bawal ang Biblia. Ito, English. Kasi ang China kasi, communist country, hindi naniniwala sa Diyos yan, komunista. Yung matatalinong tao sa kanila pinapatronize. Kaya sa kanila, tingnan nyo ang ginagawa ng China, inaaras ang Pilipinas. Yan ba'y makatao? Hindi. Panglalamang yan dahil malaki silang bansa at mas sophisticated ang kanilang mga armas. Binabrasos po nila ang Pilipinas. Yan ba maka-Diyos na tao yan? Hindi. Kasi yung mga sinusunod nila, yung mga kumbaga sa labanan, kung sino yung malalakas. Parang ganun sila, komunista nga Walang paniwala sa Diyos. Ngayon, bilang mga hindi Chinese, kailangan tayo naman ay nasa Biblia. Ang Biblia po ang nagtutuwid sa atin. Ano man ang ating gawin sa ibabaw ng mundo, kailangan magpaturo tayo sa Biblia. Ano po? Ang Biblia lang ang authorized. Halimbawa, meron kasing nakasulat dito, tingnan nga natin sabi niya, ay dito po ang mababasa. Ito, sa ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 14, 15. Mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan
sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. 16. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulahan at sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa paghakay sa mapid na pamumuhay. 17. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya pala tayo tinuturuan, inahanda pala tayo sa mabuting gawain. O, halimbawa, si Pablo po ay isang kriminal. Sa kanyang panahon nang hindi pa Pablo ang pangalan niya Saul. Siya noon ay isang kriminal. Kasi mamamatay tao. Talaga pumapatay. O, dumating ang panahon na nakainkwentro niya sa Journey to Damascus, si Jesus. Si Jesus naman nasa langit. Nagkausap po silang dalawa. Yung palang pagiging masama ni Pablo ay naging dahan upang si kasangkapanin ng Diyos. Kasangkapanin tingnan muna natin siya kung ano siya. Dito pa rin sa unang Timoteo, tingnan natin ano sinasabi ni Pablo. Ito, sa 12, nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus nating Panginoon na nagbigay sa akin ng lahat ng lakas para sa gawain ito, yung pagmimisyon. Dati hindi siya nagmimisyon eh. Ang mission niya, nung araw, ang mission niya, pumatay. At ang pinapatay niya ay mga tagasunod ni Jesus. Kaya nung nagkausap sila sa Damasco, Journey to Damasco, doon nagsimula yung kanyang conversion. Kaya ito naman ang kanyang patuto after na tinanggap niya si Kristo sa kanyang buhay. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas para gawain ito, sapagkat ako'y minarapat niya at tinirang na maging lingkod, yung pagiging apostol. Kasi hinirang niya ako upang maglingkod sa kanya. Bagamat noong unay nagsalita ako laban sa kanya, kay Jesus. Bukod dito, inusig ko siya, nilait. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ng aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa kanya. Kanino hindi naniniwala si Jesus ay si Pablo kay Jesus. Kaya yung tagasunod ni Jesus noon, pinapatay niya. Ito yung kanyang patutuho. Before, ang pangalan niya pa ay Saulo. Pero dito Pablo na nang maging lingkod na siya o apostol ni Jesus. Kaya sabi niya, nagpapasalamat ako kay Yesu Kristo. Ito ba? Nagpapasalamat siya ngayon kay Jesus. Kasi nga, inirang siya. Yung pagiging masama niya, ginamit siya ng Diyos. Ngayon, ang sabi niya, tapos iginawad sa akin ng Panginoon ng kanyang masaganang pagpapala. Bilis pala siya. Kalagi pang pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pagiging pag-isa kay Kristo Jesus. Naging pagkaisa na siya kay Kristo. Kumbaga sa Katipunan, yung blood compact. Yung mga bayani natin nung araw panahon ng Kastila, yung pinagpupulit yung kanilang mga sedula, tapos yung sinugatan dito yung kanilang yung dito wrist, tapos nagganon sila, blood compact, yung dugo nila, kaya tawag doon blood compact. Yan, nagkaisa sila upang lumabas sa mananakop sa atin. Kung sino man ang nananakop na yun, ang panahon na yan. So itong mga bayaning ito, yung unknown heroes ng Pilipino na blood compact. Okay, hindi masyadong alam yung kasaysayan, yun lang ang alam ko, 15. Narito ang isang katotohanan dapat tanggapin, paniwalaan ng lahat. Ito na. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinaka masama sa lahat.
Ako ang pinakamasama. Tingnan niyo po ang patutuho ni Apostol Pablo. Ako yung pinakamasama. Tinuwanan niya lahat. Kasi nga, iba ang kasamaang ginagawa niya. Oo, no, pag-ari ka, magpapatay ka, okay lang. Pero iba si Pablo. Ang pinapapatay, ang kinukuha niya, pinapatay niya ay mga tagasunod mismo ng ating Panginoong Yeso-Kristo. Kaya ang sabi niya, lahat ng masama, ako yung pinaka. Pag sinabi po yung pinaka, sukdulan ng kanyang kasamahan. Hindi mo pwedeng elaborate kung gaano kasama ang isang tao. Basta ang alam ko po sa Biblia, nung siya pa si Saulo, yan, ang una niyang biniktima noon, ay yun nakalagay din sa Biblia. Basahin po natin dito sa Biblia, sa Gawa chapter 7. Ayan. Itong si San Esteban, kapag December 26, sabi na simbang Katoliko, birthday ni San Esteban. Tingnan natin ang tawag naman dito kay San Esteban, unang martir na nakatala sa Biblia. Ito. Sa Gawa 7, ito yung kasaysayan ni San Esteban. Ang title, Pagbato kay Esteban. 7:54 ng Gawa. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin. Yung Sanhedrin na yon, kung sa ating panahon ngayon, yun ay Senado. Senate. Sa translation ng Biblia sa English, nakalagay dyan, Senate. Tingnan lang natin dito, ano English ito. Tingnan ko lang, ano. Kasi sa ibang mga salin, Senate na nakalagay eh. Tingnan lang natin dito kung Senate siya. Na chapter 7 ng Gawa, 54. Ito English translation ito eh. When they heard this, things were cut to the heart, and they gnashed at him their teeth. Sandali ah. Ang sabi rito sa 54, nang marinig ito, binubuho ng Sanhedrin. Wala yung word na when they heard these things, they were cut to their heart. Nasakta sila sa sinabi ni Esteban. Yun, nag-git-git yung kanilang mga ngipin, ang sabi. Yung nag-git-git yung mga ngipin, halos matanggal sa matinding galit. Pwede kang mag-git-git pero walang ngipin. Pero dito, yung halos matanggal yung mga ngipin, yung nasang nakalagay eh. Okay, walang nakalagay na Senate. Doon sa ibang translation, meron nakalagay Senate eh. Ano po, na translation. Okay. Ang sabi dito, nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila ay nangagalit dahil sa matinding galit. O kita nyo, hindi lang basta matinding galit. Kay Esteban, yung mga ngipin, halos matanggal. 55. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu ay tumingin sa langit at nakita ang manining na liwanag sa paligid ng Diyos. Yung kalwalatian ng Diyos, yung ningning, ano? Kasi hindi po talaga makikita yung Diyos eh. At si Jesus nasa kanyang kanan. O kumbaga, nakita niya si Jesus doon sa langit, nasa kanan si Jesus, yung katabi ni Jesus, hindi mo siya nakikita, pero sobrang ningning ang liwanag. Yung po ang Diyos. So magkasama sila sa langit. 56, bukas ang kalangitan, sabi niya, nakikita ko ang anak ng tao, referring to Jesus, nasa kanan ng Diyos. 57, tinakpan nila kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos sabay-sabay silang dumulong sa kanya. 57,
7. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin, yung patayin, stoning. Inubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan, hiniwa sa isang binatang nangangalang Saulo. Yun si Pablo po ito. Hindi pa siya apostol dito. Siya pa lang si Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Yesus, tanggapin mo ang aking espiritu. 60. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, wag mo po silang papanagutin sa kasalanang ito. Bago siya mamatay, lumuhod siya at nanalangin, pinag-pray niya pa itong mga pumapatay sa kanya na huwag silang papanagutin sa kasalanang ito. Anong kasalanang ito? Pagpatay. Kasi unang-una, utos ng Diyos, huwag kang papatay sa 10 utos. Kaya, ipinag-pray niya pa bago siya malagutan ng hininga. Yan. Kaya sinabi niya, kumbaga sa lahat ng masamang tao, ako yung pinaka masama. Pero kinahabagan ako ng Diyos. Kinahabagan ako ng Diyos. Ibig lang sabihin ko, gaano man tayo kasama sa paningin ng Diyos. Talaga masama naman po tayo kasi sabi ni Pablo, walang hindi nagkasala. Lahat nagkasala. Ngayon, ang problema lang sa kasalanan, may nagsasabing ang kasalanan ay marami, yung may kasalanan marami, may kasalanan. Kumbaga kinukwenta nila. Kasi nga meron silang, may tawag doon reservation. Halimbawa, di lahat tayo makasalanan. Tanggapin na natin yan. Yan ang nakalagay sa Biblia. Pero tumutulong ako sa mahirap. Parang ganon, may reservation sila. Oo, makasalanan ako pero nakakatulong ako. Hindi tinitignan ng Diyos yung nakakatulong ka. Kasi bawat gawa mong mabuti sa iyong kapwa, binabayaran ka ng Diyos. Sabi po sa kawikahan yan, halimbawa, gumawa kang mabuti, isusubli ng Diyos ang ginawa mong mabuti. At higit pa, tumulong ka ng 10. Ang gagawin ng Diyos, gagawin niyang 20. Parang ikaw lang yung gripo ba? Daan ng pagpapala. Pero yung pagiging makasalanan natin, walang sinabi ang kasalanan mo, konti yung kasalanan mo, yung parang kinikilo ba? 1 kilo, 2 kilo. Wala, basta nakalagay dyan. All have sinned. Pag sinabing lahat ay nagkasala, walang sinasabi kung ano ang kategory. Kaya sabi pa ng iba, meron daw white lie, merong red lie. Ewan ko saan nila nakuha yun. At meron pang deadly sin. 7 deadly sin. 7 malupit na kasalanan. Ba't kailangan mo i-describe na yung 7 ito? Kumbaga sa kasalanan, 7 tinawag nilang deadly. Walang ganun po sa Biblia. So lahat po tayo makasalanan at pwede tayong patawarin ng Diyos kagaya ng nangyari kay Apostol Pablo. Kaya nga po tayo tinuturuan. Anong sabi ni Pablo? Tinuturuan tayong ituwid. Bago man lang tayo mamatay, maituwid po tayo. Kaya yung kasalanan ng tao, hindi po, halimbawa, paano yan, matanda na, di mas maraming kasalanan yan. Hindi po tinitignan ng Diyos yung marami, kasi matanda. Yung ito, bata, konti. Hindi. Ang pinag-uusapan, lahat tayo makasalanan. Ala pong sukatan ha, tandaan nyo, walang sukatan ng kasalanan. Kaya kahit anong basa nyo po sa Biblia, walang white lie, walang red lie, walang deadly sin. Wala. Invento lang po yan. Kasi nga po, hindi tayo nakahabot sa panuntunan ng Diyos.
Kaya sabi ni Pablo, lahat tayo, tingnan nga natin na sabi ni Apostol Pablo, ano? Ito po, sa chapter 3 ng Roma, ito sabi niya, yes, ayon sa nasusulat, walang mapid, wala hisaho. Anong ginamit ni Pablo? Biblia. Ayon sa nasusulat. Eh di meron siyang binasa. Oh, meron siyang binasa. Biblia. Kaya gumagamit din tayong Biblia. Anong nakalagay? Walang matwid. Kita nyo? Kahit isa. Bakit? Pagpupunta tayo sa verse 18, ang pagkatakot sa Diyos ay walang pitak sa kanilang puso. Walang pitak sa puso nila yung pagkatakot. Alam niyo po kung wala kayong takot sa Diyos, lahat na lang gagawin nyo eh. Gagawin nyo. Makasagasa kayo, makaperwisyo kayo, lahat na. Gawin nyo na. Kasi kung may takot ka lang sa Diyos, yun lang, akmang ikaw na yung pinapatay at nakuha mo yung armas. Hindi ba sinasabi niya, idipesa mo naman ang sarili mo. Kung may takot ka sa Diyos, kahit nakuha mo yung armas, hindi mo gagamitin nyo para depensahin mo yung sarili mo. Iba naman po yung halimbawa, nakapaibabaw o nakaibaba ka, yung nakaganon na ipantarak, halos nasa mukha mo na. Tinatural, i-defense mo para hindi ka matarak. Pero hindi mo, i-defense mo para itarak pag gano'n sa kanya. Hindi pa rin umubra yun. Kasi bawal nga pumatay, huwag kang papatay, sabi ng Diyos. Oh. Hanggat maaari, kung dumating ang pagkakataon, na-aksidente, natarak mo. Iba naman yung, kaya mo ginagawa dahil tatarakan mo yung kalaban. Hindi. Yung just in case nagkaroon ng talagang hindi maiwasan. Kaya hanggat maaari po, kung may takot ka sa Diyos. Kung may takot ka sa Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, walang matwid ayon sa kasulatan. Hindi niya sinabing, yung nakita ko sa inyo. Bakit pa sinabi ni Pablo na, ako yung pinakamasama? Ang binatayan niya po yung Biblia. Ano yung Biblia? Salita ng Diyos. Tingnan natin si Juan. Kapag ginagawa natin, sinasabi natin, wala tayong kasalanan, ha? Ito, napakalupit ng kahulugan niyan. Ito. Sa unang 1, chapter 1, verse 9. Kung pinapahayag natin, ito sa 8:10 pala. 8. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Verse 10. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, present tense, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Kaya sabi ko, napakalupit eh. Araw-araw, walang hindi nagkakasala, kaibigan. Walang matwid na hindi nagkasala. Ang sabi ng kawitahan. Lahat po tayo, kasi nga po, nandito pa tayo sa mundo at tinuturuan tayo. Bago man dumating yung takdang araw ng kamatayan natin, at least man lang, meron tayong matutunan. At yung natutunan natin yan ang ating magiging bala sa Diyos. Pagharap mo sa Diyos, Panginoon, ito po nagawa ko. Naturuan po ako ng iyong salita. Nung marinig ko ang iyong salita, nagbago po ako. Pwede kang mga tuwiran. Wala namang problema. Ang Diyos nga naghahaya mga tuwiran kayo, sabi niya. Kahit gahano pa, katindi ang inyong kasalanan, gagawin kong maputi yan. Kagaya ng bulak, kagaya ng yelo.
Isaiah chapter 1 verse 18 and 19. Eh, Diyos yan eh. Kaya nga po, sinishare natin ang kasulatan. Hindi upang maging mayabang. Yung iba, kapag nakakapag-share, no, mayabang niya. Sadya may mga tao kinakapos lang ang tamang kaisipan. Imbis na pasalamatan yung nagtuturo. Sinasabihan pa nilang kung ano. Ako lang, madalas mo nangyayari sa akin yan sa mga public preaching. Iba-iba po ang mga birada sa akin. Pero hindi ko sila pinapansin. Ang maganda ron, kasi nasasaktan sila. Kung hindi sila nasaktan, kapag sila nakapagsasalita ng hindi maganda sa akin, meron pa nga nagsabi sa akin, baka may biglang sumaksak sa talikod mo siya. Meron daw mga nanaksak sa akin sa talikod. Yung iba, meron pa mga ganyan. Bakit? Kasi nasasaktan sila. Maganda yun, may pakiramdam pa sila. Ang mahirap, wala na silang pakiramdam. Alam niyo yung walang pakiramdam? Ano may tawag doon eh? Tuhod. Tama ba yun, Kuya Romy? Tuhod? Tuod. O, tuhod. Wala nang pakiramdam. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong tinuro sa amin ni Kuya Romy sa pagkakataon na ito na ano man po ang nagawa naming masama, meron pa rin kapatawaran. Lagi nandyan ang iyong kamay upang kami tanggapin ang buong puso sa iyong mga kamay at patawarin sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon Diyos, napakabuti mo, the great. Ika nga, kung meron ba silang natawag na the great sa ibabaw ng lupa, pang lupa lang po yun. Ikaw ang totoo, the great. God the great. Amen? God is good all the time. Kaya mga nakikinig ng Bible na ito, dito tayo sa tahanan ni Kuya Romy. Ito, baka kala nyo wala siya. Kaya hindi lang kasama si Ate Dorcas, nasa kwarto nagpapahinga po kasi meron siyang konting karamdaman. Panginoon Diyos, baguhin mo po ang mga puso ng tao na nakikinig ng video ito. Nawa, makamit nila rin kapatawaran nagmumula sa iyo. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, mas mabuti pong share nyo sa iba. Mag-subscribe kayo. Like, share. Kayo mga na-share, i-share nyo po sa iba. Napakabuti po kung mag-share kayo tungkol po sa Diyos. Ano? Dito wala pong bayad na pera. Pero sa social media, pag nagsishare kayo, pera po, meron. Sige po, ano? God bless us all. Bye! Inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Isa po ako senior, stroke nose, at person with disability. Dahil sa awat tulong ng Diyos, malakas pa rin. God bless us all. Bye!